pagkakataon po na ito, tayo po yung makakarinig ng mensahe ng ating Panginoon at tayo po ay papangunahan ni Brother Selwyn Clavo sa kanya pong pagbigay ng mensahe para po sa bawat isa sa atin. Okay, magandang gabi po sa lahat. Ito, kumapit. Ang atin pong mensahe sa gabing ito ay pinamagatan kong may lugar para sa mga sumasampalataya sa Kanya. Bali, ano lang po naman ito, kadugtong lang din ito ng atin pong mensahe kahapon ni Brother Pastor Chris Fernandez, na kung saan ay dapat na binibigyan natin ng importansya ang pagtingin sa atin ng ating Panginoon, hindi yung pagtingin sa atin ng ating kapwa. Panginoon sa bawat isa sa atin, kasi dapat ang piniplease natin ay ang Panginoon at hindi ang ating kapwa. Kung kaya dapat daw ay atin pong pinapangalagaan yung ating relasyon sa ating Panginoon. At ang ating pong pag-aaralan ngayon ay mula sa 1 chapter 14 verse 1 to 4, na ang sabi doon ay huwag na kayong mabalisa, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. So ibig sabihin na dapat lang po tayo ay manampalataya sa ating Panginoon. Yun po ang dapat nating gawin sa ating mga buhay bilang mga lingkod niya. Upang dahil kasi kung para mapangalagaan natin yung ating relasyon sa ating Panginoon, ay dapat na patuloy tayong nananampalataya sa Kanya. Dapat ay sa Kanya natin idinadais lahat ng ating mga pinaing sa Kanya. Dapat sumasampalataya tayo, at kung atin kung titingnan ang kahulugan ng sumasampalataya, ito po ay nananampalataya tayo na darating yung ating pong mga kahilingan na hindi natin po inaasahan or hindi natin para bang basta darating yan, yung ganun ka ano yung ating pananampalataya. At yun nga, sabi doon sa verse 2, ay sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo, pupunta ako roon upang ipaghanda kayo ng inyong matitirahan. So yun na po yung atin pong dapat na pinaghahandaan. Kaya nga po dapat tayong pinapanatili natin yung ating relasyon sa ating Panginoon. Dapat na napiplease natin ang ating Panginoon at hindi ang ating kapwa, upang masigurado natin na meron po tayong silid doon sa bahay ng ating Panginoong Diyos na atin pong matitirhan. Kasi baka po lalo tigit sa mga kapatid natin na hindi pa tumatanggap sa Panginoon bilang kanyang tagapagligtas, ay maaring iniisip lang niya na siya ay ligtas, pero hindi pala, kasi nga wala tayong magandang relasyon sa ating Panginoon. Kumbaga, kung ating nga pong babalikan yung sinabi ni Pastor Chris kagabi, na hindi sa pagsunod ng sa mga utos tayo maliligtas, dahil ang utos ay ibinigay para lang malaman natin ang tama at ang mali. Hindi rin tayo maliligtas dahil sa ating mabubuting gawa, dahil naligtas tayo dahil sa pag-ibig at habag ng ating Panginoong Diyos. So dapat po ay nilalakaran natin yung kanyang mga salita. So dapat po ay ready tayo at alam natin na sa darating na panahon, pagkakataon na tayo ay tawagin na ng ating Panginoon, ay meron po tayong siguradong pupuntahan. Hindi yung parang wala tayong pupuntahan, kasi dapat po ay doon tayo mapunta sa inihahanda ng ating Panginoong Jesucristo. Napakapalad po ng bawat isa sa atin, kasi ang Panginoong Diyos pa po ang naghahanda ng ating pong silid na patutunguhan. Basta lang po tayo ay patuloy na manampalataya sa Kanya, at tayo po ay mayroong patutunguhang silid na po saan Kanya pong inihahanda para sa bawat isa sa atin. Dahil po ang gusto niya talaga, nais niya tayong makasama, makapiling. Kumbaga talagang ganun niya tayo kamahal. Ayaw niya tayong mapahamak. Gusto niya kasama niya tayo. So, sa verse 3 ay sabi dito, at kapag naipaganda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo
upang kayo makapiling ko kung saan ako naroon. Yan. Kumbaga, kung saan siya naroon, ay nandun tayo. Yun ang gusto ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya dapat tayo bilang mga tao ay ating pagsumikapan na mapanatili natin ang mga bagay na dapat po nating nilalakaran. Ano po yun? Kasi sabi dito sa verse 4, ay alam na ninyo ang daan papunta sa pupuntahan ko. So, paano ba natin ito malalaman? Ano ang ating dapat gawin para magkaroon tayo ng silid sa bahay ng ating Panginoong Diyos? So, yun po ay dapat alamin natin at lakaran natin yung kanyang turo at aral na ibinigay niya sa atin. Dapat po doon tayo lumalakad sa kanyang turo at aral. Sabi nga, at ulitin ko, hindi tayo maliligtas dahil sa pagsunod sa kautusan. Yan. Sabi nga doon sa Tito 3:5, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y ipinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. So dapat ay tinatanggap talaga natin bilang Panginoon ng ating Panginoon Jesucristo upang ang kaligtasan ay atin pong makamtan at upang magkaroon tayo ng kasiguraduhan na meron po tayong silid na paglalagyan pagdating natin sa langit na bayan. Kung saan yun po ang inihahanda sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. So dapat ay kailangan natin siyang tanggapin sa ating buhay. Manampalataya tayo, magpasakop, magpabautismo at magpatuloy sa naganapin ang kanyang turo at aral upang makasiguro nga tayo na tayo ay makakapiling ng ating Panginoon sa kanyang kaharian pag siya po ay bumalik upang kung saan siya dumoon ay doon naman tayo doon. So ngayon maiksi lang naman po yung message na aking pong inihanda. So ngayon po ay nandiyan na si Kuya Raul sa kanyang kinalalagyan na ngayon na lahat tayo ay ayaw nating mangyari yan sa bawat isa sa atin. Ang totohanan yan, siguro lahat tayo ay nanalangin para sa kanya, sa kanyang kagalingan. Ibinigay ang mga pangangailangang medikal, maging ang hospital ay talagang kahit na mahirap ay talagang ibinigay sa kanya. Pero bakit pa rin nangyari ang mga bagay na yan? So, siyempre, iisipin natin na bakit kaya? Ba't nangyari pa rin na ibinigay na ang lahat sa kanya? Because, sabi nga sa mga taga-Roma 8:28, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. So yun po, maliwanag naman na siguro, kaya kahit na ano po ang ating mga panalangin, ano ang ating ibigay sa Kanya, ayan po ang makabubuti sa Kanya. Yan na po ang, wala pong pasya ang ating Panginoong Diyos na masama. Lahat po ay sa ikabubuti. Kaya tanggapin na lang po natin na talagang yan po ang kanyang katapusan ng kanyang buhay dito sa mundo. Sabi pa nga sa mga taga-Epeso 1:11, dahil kay Kristo tayo rin ay naging pag-aari ng Diyos na siyang nagsasagawa ng lahat ng bagay ayon sa layunin ng kanyang kalooban. So kalooban ng ating Panginoong Diyos na kunin na siya. Dahil maaring hindi na natin matarok ng ating mga pag-iisip kung bakit lahat ating ginawa, pero dumating pa rin sa punto na ganyan. At yun nga, isipin natin na ang Panginoon Diyos ang nagpasya at yan na po ay sa ikabubuti niya. So dapat po tayo ay laging handa sa mga bagay na katulad nito. So papaano dapat tayo ay sumasampalataya at patuloy tayong nating lakaran ng kanya pong mga turo at aral upang masigurado natin na sa pagdating ng ganitong takdang panahon na ibinigay sa atin ng ating Panginoon ay meron po tayong pupuntahan na kung saan makakapiling natin ang ating Panginoon Diyos. Yun po ay buhay na walang hanggan. So,
Ang bawat isa po ay pinapaalalahanan ng mga salitang ito sa makikita natin sa Juan chapter 14 verse 1 to 4 na dapat paghandaan natin ang mga bagay na dapat nating lakaran upang patuloy tayo at atin pong tamasahin yung buhay na walang hanggan na ino-offer sa atin ng ating Panginoong Diyos. So, yun po ang aking na pong maiksing mensahe at itutuloy ko na rin po yung akin pong karanasan na kasama si Kuya at talagang siya po ay naging parang pangalawang magulang ko na. Nung nasa Manila po kasi ay talagang siya po yung nilalapitan ko pagka ako po ay na-end of contract. Kasi sa Manila, 6 months, hanap ka na ulit. Makapag-ipon ka man, bago ka makapasok ulit ng trabaho, ubos na sa dami ng requirements. At kada ubos ng budget ko, pagtawag ko kay Kuya, punta ka dito. So binabike ko po yun mula sa Pasig hanggang Cainta. Binabike ko yun. At talagang pinapalakas niya ang loob ko. May time kasi na parang gusto ko na sumuko. Umuwi na dito. Pero sabi niya sa akin, Toy, nandito ka na. Nandito ang mga opportunity. Pag uuwi ka, ano ang trabaho ang papasukin mo doon? Hindi ka naman marunong mag-istiba. Hindi ka naman marunong magtanong. Marunong magtanong pero mabilis sumakit yung likod ko. So anong papasukin mo? Sabi sa akin. Andito ka na, andito ang mga opportunity. Kaya kahit gusto ko nang umuwi, pinalakas niya ang loob ko. Nag-stay ako doon. At yun nga, sa kabutihan ng Panginoong Diyos ay nakahanap ng magandang trabaho hanggang sa ako ay na-regular. At siya naman ang umuwi na dito. Kasi sabi niya ay gusto niya makasama ang kanyang buong pamilya. Matutukan na niya. At minsan nga na ako po'y nasa Boracay pa noon. Pagka ako po'y umuwi dito, hindi ko naman po itinatanggi na minsan ay napapasyat-syat din kasama siya. Ay sinasabi niya sa akin na, Win, itinadalangin ko na ang buong pamilya daw niya ay madala niya sa pananampalataya. At ako nagpapasalamat. Dahil tumanggap niya ang buong niyang pamilya. At yun, siguro bawat isa sa atin ay mayroong magandang alaala sa kanya na hindi natin malilimutan. Ako marami. Sa mga payo niya, yung tricycle ko, payo niya yan. Kung ba't ako nagkaroon yan. Tapos, ang pinakamamimiss ko siguro talagang yung yung magkikita kami sa daan. Talagang tatawayan. Bubusina, may taway pa. Napakala niya, malambing siya talaga. Hindi mo kailangan magsabi. Pag kailangan mo, alam na niya. So, sabi nga, kung matatandaan natin yung kasaysayan sa Biblia, na kung meron bang isang matuwid ay gugunawin ng Diyos ang siyudad na yun, sabi niya hindi. Maaaring si Kuya ay nagkasala, pero marami siyang mabuting ginawa din. At alam kong ang mga kasalanan niya ay pinatawad ng ating Panginoong Diyos at ang pinaniniwala na si Kuya ay nasa
kandungan na ng ating Panginoon. Katulad nga ng sinabi ni Pastor Chris kagabi, siya po ay hindi nagbakasyon ng ilang araw, ilang linggo, o ilang buwan, kundi panghabang buhay na. Kaya sa pagkakataong ito, iniisip ko na kung sakali kaya na magkita kami, ay ganun pa kaya siya. Kaya nais ko pong magandog ng isang awitin para kay Kuya po. Actually, ito po ay handog ko rin sa aking ina, sa aking ama, pero nung pagkakataong ngayon ay mahihayin pa po ako eh. Hindi ko pa kayang magsalita sa harap ng maraming tao. Ako po ay na-train lang dahil po sa church, sa small group, leader po sa small group. Tapos ko magsalita sa harap ng maraming tao. Kaya naging walang hiya na po ako ngayon. Ibig sabihin ay medyo nakakaharap na sa tao. At ngayon po ako po ay kakanta para sa kanila po. Kay Inay, kay Itay, at kay Kuya. If I saw you in heaven, I found my way through life and death. 'Cause I know I just can't stay here in heaven. Time can bring you down, time can bend your knee. Time can break your heart, have you beg and please, beg